Oo, kaya nga sabi nga ngayon ito yung mga pagkakataon na dapat ba tayong kabahan o hindi? Dapat kang kabahan kasi hindi ka, kahit na hindi na para sa tao yung kanilang mga gustong mangyari, kahit na para na sa kanilang pansarili, para sa mga kaibigan nila, para sa kaginhawaan nila, wala tayong magagawa. Bakit? Kasi nga unity. Kakampi nila lahat. So yung demokrasya, check and balances, wala na. Kasi nga, 'di ba? Kita mo naman, ultimong yung mga kumbaga lahat ng ahensya ng gobyerno noong nakaraan, 'di ba? Pinakita natin no, magmula mo sa airport, SSS, may naglo-loan kahit di ka naglo-loan. May problema sa NBI, sa police, sa DOJ, may problema rin sa Bucor. May problema sa PAGCOR, may problema sa Department of Tourism. Lahat na. Kaliwat ka ng privatization. Noong panahon ni Cory, lahat yan binenta. Panahon ni Cory, yung Meralco, binenta sa mga Lopez. Yung Petron, binenta sa mga Ang. Kumbaga, ang dami noon na mga government-owned na pinagbibenta sa mga private sector. Ngayon, anong gusto nilang gawin? Ang airport natin, gusto nilang i-privatize. Ang PAGCOR, matapos na gumastos ng milyon-milyon para sa logo nila, ipa-privatize. At ano pa ang mga pina-privatize nila? Kumbaga, ngayon, yung mga gustong pumalag sa kanila, medyo magdadalawang isip. Bakit? Kung hindi buo ang iyong bumbelyas, talagang medyo matatakot kang bumatikos. Statement ni Congressman Alvarez diyan sa pagkakatalaga or pagkakatanggal kay Congressman Teves diyan sa Congress bilang isang membro ng House of Representatives. At ang dahilan ay unang-una sa lahat yung kanyang pagbubudots. Yun daw, ano pa ba yung mga ginamit sa kanya? Yung kanya daw pag-apply ng continuous na pag-apply ng asylum dyan sa Timor-Leste. At yung isa pa. So eto na. Pakinggan natin yung sinabi ni Congressman Alvarez patungkol dyan sa desisyon ng Kamara na alisin sa kapangyarihan sa pwesto si Teves kahit na ang nagluklok naman sa kanya ay taong bayan. Hindi nyo man lang tinanong yung kanyang mga kadistrito kung okay ba sa kanila natanggalin siya. Kasi kung okay lang sa kanila natanggalin siya, pwede naman siguro dahil nire-representa niya yun eh. Pero kung hindi, kayo lang nagdesisyon, talaga namang kahindik-hindik yan. Play! Pinuna ni dating House Speaker at Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez ang pagpapatalsik kay Arnie Teves. Inihalal daw ng taong bayan ng sinibak na kongresista pero sinordcut ng Kamara ang proseso sa pagtanggal sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Kalokohan! Yan ang komento ni dating House Speaker at Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez sa mga dahilan ng pagpapatalsik kay Arnie Teves Jr. bilang kinatawa ng ikatlong distrito ng Negros Oriental. Sa sulat na ipinadala ni Alvarez kay Majority Leader Manix Dalipe, ipinarating nito ang kanyang no vote sa rekomendasyong i-expel si Teves. Ayon kay Alvarez, halal ng taong bayan at may mandato si Teves pero pinangunahan daw at shortcut ang proseso. Gumagawa lang daw ng dahilan ng Kamara kaya dinamay ang ilang Facebook post ng kongresista. Hinintay daw sa... Alam nyo maganda yung sinabi na to ni Congressman Alvarez eh. Sabi niya nga, meron kasi namang meron namang kasong gumugulong para sa kanya eh. Bakit hindi nyo inantay na lang na desisyonan muna ng korte bago kayo umaksyon kasi gigil naman kayo masyado. Kung halimbawa ba si Teves hindi ma-expel, hindi na magagana ang Congress? Hindi na ba kayo makakapagbalangkas ng batas? Sobrang katarantaduhan ba nung ginawa ni Teves para mapilayan kayo? Yung mga kahihiyan nyo na sinasabi nyo,
Nahiyang-hiya kayo sa ginawa niyang pagbubudots. Naka-apekto ba yun dun sa inyong kakayanan, bumalangkas ng mga batas, sa inyong kakayanan para mag-representa dun sa mga nire-representa nyong distrito, o mga party list? Ano ba yun? Mayroon bang napakalaking epekto noong ginawa ni Tevez? Sabi nyo, nakakahiya para sa House of Representatives. Hindi pa ba kayo nakakahiya sa dami ng mga palpak nyo dyan? Kayo. Kaya sa totoo lang, dapat yan, hinantay nyo. Kasi tingnan nyo si Senator De Lima. Si Senator De Lima ba, nung siya ay sinampahan ng kaso ng droga at nakulong siya, pinatalsik ba siya ng kanyang mga kasamaan sa Senado? Kahit na marami namang mga senador ang buwisit sa kanya, pero pinersonal ba siya? Kahit na kalaban siya ng gobyerno ni Duterte noon at maraming mga senador na sipsip kay Duterte nung araw, nagpasikat ba sila kay Duterte para alisin sa Senado itong si De Lima? Yung bang ginawa nyo, sabi nga ni Junbag, yan bang ginawa nyong pagtanggal kay Tevez, napababa ba niyan yung presyo ng bigas? Yung bang pagsasayaw ni Tevez ng budots, nagunaw ba ang Pilipinas? Yang mga kahihiyan nyong napaka-importante dyan sa Kongreso, kaya bang pakainin yan at pababain yan yung presyo ng bigas, yung sinasabi nyong kahihiyan nyo? Di ba? Bakit kayo nagmadali? Imbis na yung sinayang yung brain cells dyan sa paghahanap ng pwedeng ibato kay Tevez para siya ay ma-expel, sana ginamit nyo na lang para para magbalangkas ng mga importanteng mga batas na kapaki-pakinabang naman sa mga tao, hindi sa mga kaibigan nyo lang. Diba? Ano bang pinipigilan nyo? Sa tingin nyo ba, pag tinanggal nyo si Tevez sa Congress, yung kanyang mga nalalamang mga kabulastugan dyan, ihihinto niya na? Tinan mo. Ang sinilip nyo na dahilan, yung pagsasayaw niya ng budots. Sa dami nung in-expose ni Tevez na kabulastugan nyo dyan sa Congress, wala man lang kayo na ginamit doon sa mga sinasabi niya. Kung halimbawa, ginamit nyo man lang sana dyan sa pagkaka-expel sa kanya kasi si Tevez, ang dami niyang mga akusasyon sa Kongreso. Syempre bilang isang kongresista, mali na batuhin mo yung sarili mong bahay or magdumi ka sa sarili mong bahay. Di naman nila ginamit yun. Actually, malakas nga sana yun na kasinungalingan yung sinasabi ni Tevez tungkol sa mga nagaganap sa Kongreso, yung tongpats, di ba? Yung mga komisyon. Hindi po totoo yan, kaya yan po ay aming pinabubulaanan. Therefore, tinatanggal namin siya sa Congress dahil sa pang-aakusa niya ng walang basihan sa House of Representatives at mga tao sa Congress. Pero the fact na hindi nyo yun ang ginamit nyo, ibig sabihin, baka yung mga pinagsasasabi niyang mga expose niya patungkol sa inyo, baka yun ay totoo. Diba? O kaya ito, ngayon si Alvarez, matino naman mag-isip to kaya lang, ayan, ang kanyang naiisip, no. At sinabi nga niya na kapalpakan, katarantaduhan, isang malaking kalokohan yung kanilang pagpapatanggal kasi naghanap na lang sila ng mga laos na dahilan para lang mabigyan ng justification. Pero kung yun lang yung kanilang nasisilip para magtanggal ng isang congressman, baka bukas kalahati na lang dyan sa Congress yung matira kung yan ang gagamitin natin. Sana ng Kamara na mahatulan si Tevez kaugnay ng pagkakadawit sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Digamo bago ito tuluyang patalsikin. Hindi na naihabol ang boto ni Alvarez dahil absent siya sa sesyon sa plenaryo noong Miyerkules, pero ilalagay ito sa record bilang manifestation ng kanyang boto.
Matatanda ang 265 ang bumotong pabor na patalsikin si Teves. Walang tumutol at 3 ang nag-abstain. Ang mga miyembro ng Makabayan Bloc na nag-abstain, ikinaalarma ang pagsama ng deklarasyon kay Teves bilang Yan, tinan mo tong mga tukmol. Tinan mo tong mga loko-lokong mga tiga Makabayan Block. Ngayon lang sila nagsalita patungkol dyan sa pagde-designate kay Teves bilang kanilang kasamahan sa Congress na terorista. Ngayon lang sila nagsalita. Ang tagal-tagal nang dineklara yung tao, ngayon lang kayo magsasalita. Parang sinasabi ng Makabayan Block, maling-mali na ang Anti-Terror Council ay i-designate ang isang sitting congressman na terorista nang wala pa namang kaso sa kanya at di pa naman siya napapatunayang may kasalanan. Ngayon, maling-mali na ang Congress ay nagpapabuyo diyan sa mga council na yan. Dapat ang Congress meron silang sariling desisyon. Dapat ang Congress ay protektahan nila lahat ng kanilang miyembro. Di ba nga pagka ang Congress ay ang Senate nag-iimbita ng taga-Congress sa Senado para imbestigahan. Di ba hindi nila pinapayagan? Because we are co-equal body. Same goes with Senate. Aayain mo magpunta sa Congress para imbestigahan. Hindi rin papayagan Senate. Dapat ganun. Pero sa panahon kay Teves, medyo nagbago yung kanilang timpla. Ito naman mga Makabayan Block na to. Noon pa kayo inaantay na na magsalita tungkol diyan sa pagde-designate kay Teves na terorista. Noon kayo sana nag-ingay, kung kailan tapos na, doon pa kayo mag-iingay sa susunod. Sa inyo na 'yan. Sa inyo na, kayo na ang madedesignate na terorista, magantay kayo. Wala ring sasaklolo sa inyo. terorista sa mga ikinonsidera sa committee report. Itong anti-terrorism law ay talagang unjustifiable, ay unconstitutional. More so dito sa dito sa APC na ito na wala naman itong kredibilidad talaga na mag-designate ng terrorist. At tingin natin wala ito doon sa code of conduct ng Kongreso. Yung isa pang historic dito para bang kinikilala, nile-legitimize ng House of Representatives yung terror designation. Para bang hindi ba kaya ng House na mag-discern on its own? Maaari pa sana silang bumotong pabor kung hindi kasama ang isyong ito sa mga kinonsidera ng komite. Sa puntong ito, may magagawa pa ba si Teves? Ayon sa House Secretary General, maaari siyang maghain ng petition for certiorari sa Korte Suprema para questionin ng pagpapatalsik sa kanya. Pwede namang makabalik si Teves sa Kamara kung papalaring manalo for re-election sa 2025. Nagbabalita mula sa Frontline. Ayun. So, meron pa naman palang pag-asa. Yun nga lang, kumbaga ang tinatawag na yung pag-asang sinasabi nila long kumbaga it's a long shot. Kasi syempre dami rin mga nakabinbin sa Korte Suprema.